ang tapat na mga mananampalataya at mga martir ng Diyos ay naranasan ang matinding pag-uusig noong unang panahon. Ngunit maulit kaya muli ang kasaysayan. Malalasahan pa ng mundo ang isang malupit na pag-uusig bago bumalik ang ating Panginoong Yesus. Ano ang kinakatawan ng dalawang saksi at ang pulang kabayo sa aklat ng Apokalipsis? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Pag-uusapan natin ang isa sa pinakamatindi at pinakamalupit na pag-uusig sa loob ng 6,000 taon. Ang nagtataklay ng utak na unang mataas sa mga anghel ng Diyos, ngayon ay lubos nang naglalaan sa gawain ng kasinungalingan at kasiraan, at ang galit ng dragon o si Satanas ay mapapasama sa mga hindi magpapakita ng pagsang-ayon sa unang hayop sa Apokalipsis chapter 13, ang Papal Antichrist. Malapit na darating ang araw na ang tunay na pagsamba ay maging isang krimen. Ang pagsupil sa mga kasultan ng panahon ng kapangyarihan ng Papa ay tinakda ng mga propeta at ipinakita ng revelator ang mga kakilakilabot na resulta na dapat mangyari, lalo na sa Pransya dahil sa pamumuno ng taong tinuturing na tao ng kasalanan, ang papacy. Apokalipsis 13 verse 3, at ibinigay ko ang kapangyarihan sa aking dalawang saksi at mga ngaral. Sila na 1,000,200 araw na mga bihiran. Dito ay ang kahangahangang hula ng 1,260 na araw na tinatawag ding time prophecy at pagputol ng panahon at kalahati ng panahon at 42 months. Isang araw ay katumbas ng isang taon sa hula ng Biblia. Ito'y makikita natin sa Bilang 14 verse 34 at Ezekiel 4 verse 6. Isang oras sa hula ay kapantay ng isang taon sa oras na Hebreo. 2 oras at kalahating oras gamit ang sinaunang pagbabalangkas ng 360 na araw sa isang taon. 360 plus 180 plus 720 ay katumbas ng 1,260 na propesya ng mga taon o katumbas ng 1,260 days prophecy. Ang 42 na buwan ay katumbas ng 1,260 na hula na literal na taon. Sino ang dalawang saksi at ano ang talagang nangyari sa loob ng 1,260 years na kilala rin bilang Dark Ages? Ang dalawang puno ng olibo at dalawang kandelerong kinatatayuan sa harap ng Diyos ng lupa ay nagsasalaysay ng luma at bagong tipan, ang salita ng ating Panginoong Diyos. Mahalaga ang parehong mga patotoo sa pinagmulan at patuloy na bisa ng batas ng Diyos, at sila ay patuloy rin sa plano ng kaligtasan. Nagtataglay sila ng kapangyarihan na isara ang langit upang hindi umulan sa mga araw ng kanilang panghuhula, at may kapangyarihan sila sa mga tubig sa gawing dugo at saktan ang lupa ng lahat ng salot ayon sa kanilang naisin. Maraming nagbumungkahing sina Moises at Elias ang dalawang saksi na babalik sa lupa sa wakas ng panahon, lalo na sa talata 6 na nagsasaad na may kapangyarihan ang mga ito na isara ang langit na nangyari noong panahon ni Elias, at may kapangyarihan na gawing dugo ang tubig na nangyari noong panahon ni Moises. Ngunit alam natin na ang mga ito ay hindi dalawang literal na tao, sapagkat hindi maglalakad na may hangin na nagtatapon ng apoy sa huling panahon. Tiyak na hindi. Sino nga ba ang dalawang saksi? Kailangan nating pansamantalang iwanan ang aklat ng Apokalipsis at bumalik sa lumang tipan sa aklat ni Zacarias, Zacarias 4 verse 11 to 14, na nagsasabing, "Nangako ako at nagsalita sa anghel na nagsasalita sa akin, ano ang mga ito, Panginoon ko?" At sumagot ang anghel na nagsasalita sa akin, "Ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel, na nagsasabing, hindi sa pamagitan ng kapangyarihan, ni sa pamagitan ng lakas, kundi sa pamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo." Ano ka nga o malaking bundok? Bago si Zorobabel ay magiging isang pampatag na bato na may 7 mata. Makikita ang lahat ng mga mata ng Panginoon nang naglalakad sa buong lupa. Isinagot ko at nagsalita, "Ano ang mga ito sa kaharian?" Sinabi ng Diyos, "Sa ganito itatakda ng mabuting pagtingin ng Panginoon sa Zorobabel. Handog na gintong inaasikaso at ang pampatag na bato sa kanyang ulo. Kung hindi man dumaan ang iba na hawak ang pangulay ng buhat na ito, malalaman ito ni Zorobabel. Hindi sa pamagitan ng lakas,
kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon ng mga hukbo. Kahit sino ang dalawang saksi, ang dalawang saksi ay ang salita ng Diyos sa luma at bagong tipan. Ngunit bakit sinasabi ng Biblia na ibinigay ang kapangyarihan sa mga kabayo ng kanyang kabayo upang kunin ang kapayapaan mula sa lupa? Ang sagot ay nasa awit 119 verse 105. Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang dalawang saksi ay nagtatangi sa mga kasulatan ng luma at bagong tipan. Pareho silang mahalaga na patotoo sa pinagmulan at pagpapatuloy ng batas ng Diyos, at sila rin ay patotoo sa plano ng kaligtasan. Sa Kabanata chapter 6, si Daniel ay pinasanib at pagkatapos nga nito ay himala na hindi nasunog at tatlo. Bagkus, meron pa silang isang kasama, ang ating Panginoong Hesus, na siyang nag-alaga sa kanila dahil sa kanilang katapatan. Sa Kabanata chapter 6, si Daniel ay pinasanib kay Haring Dario sa palasyo ng Persya at nagtagumpay na mailigtas sa pambansang pag-uusig. Sa mga huling araw, ang mga Kristiyano ay muling haharap sa pagsubok para sa kanilang pananampalataya tulad ng ginawa ni Daniel at ng kanyang mga kasamahan. Ang mga lider ng relihiyon at pamahalaan ay magtutulungan upang suhulan, paniwalaan o pilitin ang lahat ng uri upang igalang ang peking Sabat, ang araw ng linggo. Oo kaibigan, ang tunay na Sabat ay masusumpungan lamang natin sa araw ng Sabado at hindi ang linggo. At napakarami mga ebidensya sa Biblia maging sa diksyonaryo na ang ikapitong araw ay ang araw ng Sabat at ito ang araw ng Sabado. Ngunit ang linggo ay naging pangunahing Sabat dahil na rin sa decree na inihulog ni Constantine the Great nang ilipat niya ang araw ng Sabat sa araw ng linggo. Ngunit ang katotohanan nito, ang araw na Sabat pa rin, ang Sabado, ang tunay na Sabat ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga naman binabanggit sa 10 utos, sa ika-4 na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat at iyong ipangilin. At tayo rin ay pagmamay-ari ng ating Panginoong Diyos kung tayo ay nagingili ng araw ng Sabat. Ezekiel 20 verse 12, ibinigay ko rin sa kanila ang mga tuntunin ko para sa araw ng pamamahinga, ang araw ng Sabat, para maalala nila na akong si Yahweh ang nagpapabanal sa kanila. At ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos ay binabanggit sa banal na kasulatan sa John 14 verse 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay susundin niyo ang aking mga utos. Kaya naman napakahalaga ng araw ng Sabat. Ngunit sa mga huling bahagi ng kasaysayan ng mundo, ang Panginoon na hindi kontento na sila'y manatili doon. Sinasabi niya, ang aking mga tupa ay didinggin ang aking tinig at susunod sa akin. Kaibigan, magkaroon nawa tayo ng matibay na pananampalataya at huwag nating hayaan na tayo ay malihis ng landas, natutungo sa landas ng kasinungalingan at kasamaan. Itaguyod ang katotohanan ng Biblia at maging handa sa pag-uusig at pag-aalay ng ating sarili sa ating Panginoon Hesus. Sa mga huling sandali ng kasaysayan ng mundo, ang mga pinuno ng simbahan at estado ay magtatagpo upang suhulan, paniwalaan o pilitin ang lahat ng uri na igalang ang peking Sabat, ang linggo. Ito ang propesiyang malupit na pang-uusig na darating sa lalong madaling panahon. Naniniwala ako na may mga tao na umiibig sa ating Panginoong Diyos, ang bawat denomination na nakakalat sa buong mundo. Ngunit sa mga huling bahagi ng kasaysayan ng mundo, ang Panginoon na hindi kontento na sila'y nandoon. Sinasabi niya, ang aking mga tupa ay diringgin nila ang aking mga tinig. Kaibigan, pag-aralan natin ang Biblia upang tayo ay mapunta sa tamang landas. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal sa amin, sa pagbibigay sa amin ng kasumpungan ng katotohanan. Tulungan kami, Panginoon, na makita ang katotohanan at ilihis kami, Panginoon, sa landas ng kamalian. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang mga kaibigan ko na nakikinig ng pabalitang ito at nawa ipakita sa kanila ang tunay na landas, ang landas ng katotohanan. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at iligtas po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.